Yo, punta tayo sa Caloocan para lang makaride. Tutuhugin na rin natin, palit brake fluid natin dito, tsaka yung lean angle sensor papapalitan na natin. 4 na taon na yung Vogue natin. Sa 4 years na ownership nito, isang beses pa lang tayo nagpapalit ng battery. Ano pa ba? Ilang PMS na to? Siguro mga 4 na ata. 3, 4. Yung isa, yung huling PMS, long overdue. Maitim na yung langis. Sayang nga, dapat nasabay na rin yung brake fluid yan. Medyo dark na rin kasi. Ano pa ba mga napalitan dito? Yung usual chain cleaning. Yung chain okay pa naman, di pa tayo magpapalit. Baba pa ng mileage natin, 7,600 kilometers pa lang. Bihira lang kasi magamit. Gulong, di pa rin tayo nagpapalit. After 5 years, papalit tayong gulong. Upod man o hindi. Friday ngayon, traffic yan malamang. Payday Friday pa ata. Hindi ko na tinignan yung Google Maps. Basta in-expect ko mga 1 oras. 48 minutes to 1 hour naman usually. Time check. Anong oras na? Walang oras. Go. Mahaba-haba ito. Mukhang hindi natin naabutin yan. Unless makasingit. We made it. Iba talaga yung galawan pag big bike. You feel big. Bigger. Ayan na, dali. Ayan na yung ambulansya. What is going on here? Kakaliwa yung mga tricycle. Nasiraan din pala tayo ng turn signal lights. Yung huling nabali, yung sa right front, sinuperglue ko na lang muna. Gumana naman. Tapos reinforce ng tape. Ano pa ba mga pinalitan dito? Itong switch, nakakadalawang palit na. Pag nababasa nasisira yung mga switch. Kaya kailangan ingatan. Yung mga pinakabit natin, syempre busina, aux lights, twice. Yung una sa Vogue kinabit. Tapos nagpalagay tayo ng mas malaki sa Best Tracker. Hindi ko na alam yung mga brand. Best Tracker ba? Hindi. Ano pala, Max Motobot ata nagkabit ng mga malalaking ilaw. Kaya pinatanggal ko na yung mga maliliit na kinabit ng Vogue. Kinabit natin sa Rusi ni Philip. Tapos syempre busina. Yung una kong busina, I forgot the brand. Sa Vogue din Mukhang Hella pero nung nabasa nasira. Nung na-discover natin yung Hella Compact, yun na yung pinakabit natin. Simula nun, solid na siya. Yun na ata Best Tracker ko na pinakabit. Tapos yung huli, itong USB port, pinadagdag na natin kasi sayang, nabili na andyan na ito syempre Rebel mirrors nakakabit sa atin dito. Top box bracket ko binili ko sa Shopee. Nirecommend lang ng fellow Vogue owner natin. Binigay sa akin yung link. Headlight, nag-attempt tayo magpalit pero hindi successful. Baduy Kaya huwag na natin galawin yung headlight. Bayaan mo na, hindi ko naman siya nakikita Minsan naiisip ko na rin na ibenta to pero sayang, mawawalan ako ng big bike. Ayoko naman bumili ng bago. Okay lang. Tsaka syempre yung resale value rin ito, hindi naman na ganun kataas. Kaya just keep it. Ayoko sa North Avenue. Maraming traffic lights dun. Quezon Ave. Oh, lalim. Crowded. Mabagal lang ata yung truck Oh, nagsisiksikan sila lahat sa kaliwa Luwag naman sa kanan. Maganda na ba yung kalye dito sa papasok? Okay na. Ayos na nila. Presko talaga dito. Puno. Wala na. Stop na. Stop. Syempre itong ating takeaway na phone holder, kinabit natin yan. Niura na top box. Yun lang. Other than that, all stock. Everything is stock. Engine walang ginalaw. Exhaust stock. Syempre malamig yung engine. Hindi nakakapaso. Umiinit din naman pero hindi siya annoyingly hot. Init na. Grabe. Hindi motor yung araw. Init yung araw. Green light. Next traffic zone natin should be SM. Slightly traffic. Tapos
Balintawak na. Medyo malamig pa naman yung simoy ng hangin pag umaandar. Ngayon wala nang masyadong release ng ganitong Vogue. Magiging obsolete na to. Soon to be a classic. Kapag may mga exhibit sila sa mga motorcycle shows sa iba't ibang parts ng mundo, puro mga adventure bikes na yung minamarket nila, tsaka yung cruiser nila. Pero ganito wala na. Hindi na siya pinagmamalaki. Sana maglabas silang bago. Yung inline 4 na engine, sana ilagay nila dito. Ganda nun. Kung wala akong big bike with the same kind of budget, what motorcycle will I buy today? Yun ang katanungan. Daming options. Brand new, China bike. Would I buy this again? Probably the ACX. Cruiser, hindi ako pang cruiser na styling. Gusto ko yung ganito, upright, naked, classic, neo-classic. Kailangan lang naman napasok sa criteria natin is hindi mabigat, hindi masyado mainit, mura maintenance. Parang ito na yung lahat eh. Wala eh, ito talaga eh. Yan na ba yung traffic sa Balintawak? My God, wag naman sana. Wala rin talaga eh. Ang haba pa nito. It's too early. Kailangan natin magpagas. Stick to this lane. Big bike eh. Mahirap sa extreme right. Malalim yan. Yun na yun. That is the bottleneck. Yun na. Monumento. Alright. We are here. Alright. Palitan na. Mas clear na. Hindi pa rin naman daw ganun ka-dark, pero pinalitan na natin. Samahan lang tayo ni Eric. Palit na tayong battery. Mas mura dito eh. Yuasa. 3,350, tama ba? 13.5 na yung battery. Sige, thank you Eric. Ingat. Rock and roll. Alright, new brake fluid, new battery, new lean angle sensor. Okay na lahat. Uwi na tayo. Salamat Eric. Sinamahan pa niya tayo dun sa source na ng baterya. Ang alam kong bili ko dati sa baterya nito, na tumagal naman siya ng 21 months. Nabili ko siya March 2025. Mga 21 months nga. Mga 5,600 ata. Almost 6K. Dun sa may Teachers Village. Malapit dun sa Maginhawa. Diyan sa kanila, mura lang. 3,350 lang. Same model. Laking tipid. Pwede pa tayong makakain sa bahay. Saan kaya tayo kakain? Nakakatamad lang kasi yung tanggal kabit ng helmet eh. Alright, Vogue maintenance session. Kailangan din to paliguan. Punas-punas na lang muna. Time check 11:42. Lunch time na. What are we craving for? Ito na yung Muñoz Bottleneck Jerry's. Interesting. Pila din. Dito na tayo dumaan. Pagas na kaya tayo. Commonwealth na lang. Yellow cab. Rodix. Walang parking. Grabe talaga to. Parang brand new talaga eh. Everything's tight. Everything feels good. Everything feels like new. Basta maintain lang talaga 4 years man. 4 years of ownership dito sa Vogue 500 AC. Kahit na wala nang lumalabas na bago. Pinapaubos na lang yata yung stocks nila. Pinapatry sa akin yung Adventure tsaka yung CU250. Ganda ng tunog nung Vogue CU250 V-Twin. Nice sound man. Testing natin yun pagbalik. Busy lang sila kanina kasi nagre-release sila ng mga angkas bikes eh. Yung scooter nila. Sa bahay na tayo kumain. Dami na natin nagastos. Brake fluid, lean angle sensor, labor, mga 1,750 ata o 1,830 parang ganun eh. Tapos yung battery 3,350 o almost 5K din. Okay na, that's enough spending for the day. Pwede na tong bumalik sa Pulilan. Vogue pang Pulilan. Ganda ng preno, grabe. Brake pads pala nito, parang okay pa rin kasi mababa pa yung mileage. Di pa tayo nagpapalit. Alam ko nagpa-brake cleaning lang tayo once. Pati clutch, ang lambot ng Vogue, grabe. Tapos ang dali hanapin ng neutral. Basta it just ticks all the boxes for me. There are of course a lot of more good looking bikes out there, pero pag sinasakyan mo na to, wala na akong pakialam sa looks. Ganda ng Beetle oh.
Nice. Pati yung rear brake gumanda. Grabe. Thank you, Eric. Baka dito sa looban may nabibila ng pansit. Salamat sa mga nanood kung tinapos nyo. Thank you very much. Bodes Gaming tayo, maintenance mode part 2. Huwag nyo nang i-share. Atin natin lang to. DJ DLS. Peace out.